Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nabigla sa pasabog ni BP Sara, tambali sa PBBM nagulantang. Todas na, nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez doon sa pahayag ni VP Inday Sara na tatlong Duterte ang tatakbo pagka-senador sa 2025. May ambos interview kay Speaker Romualdez at nagbigay siya ng kanyang saloobin sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado sa 2025. Tinanong din siya sa plano niya sa 2028. Okay, pakinggan muna natin itong interview ng media sa kanya and magbigay tayo ng ating opinion. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si So yan, matipid ang sagot mga kababayan ni Speaker Romualdez. Ano ba, natataranta na ba sila? Dahil dito sa pasabog ng mga Duterte? Marami po kasing mga ibang vloggers, no, na talagang ayaw, tinutuligsa po yung pagtakbo ng mga Duterte sa pagka-senador. Pero eto, nasa batas naman pala na pwedeng tumakbo ang bawat isang Pilipino as long as qualified sila na tumakbo bilang kandidato, di ba? Walang nagbabawal. Tsaka marami naman tayong nakikita na ganun eh. Marami po tayong nakikitang ganun nga sa ating politika ngayon, di ba? Nandiyan ang Cayetano, Estrada, Villar. Sa Kongreso, marami rin eh. Mismo ng pamilya ni PBBM eh. Di ba? Nasa politiko. Yan ang problema ng ibang vloggers ngayon. Bakit sila pumuputak kabado ba sila at natataranta na dahil full force na to? Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 30-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman, tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Diit ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Tingnan nyo yung Makabayan Block, mga ka-review natin, no? Ang layo po ng nila no? Parang nilalayo nila yung issue. Isipin nyo yung tanong sa kanila, anong masasabi nyo sa pagtakbo ng mga Duterte. Tapos mapupunta sa drug war. Tingnan nyo, naka-program na talaga to eh. Naka-program na itong Makabayan Block na pagtatanungin kayo about Duterte kailangan ma-divert nyo patungo sa ICC, drug war at kung ano-ano pa. Diba? Talagang halata na eh. Kabado na rin siguro yung Makabayan Block. Tsaka may naniniwala pa ba ngayon kay Castro? Si Castro po ang namuno
doon sa pagpapaimbestiga sa CIF ni VP Sara. Pero nakita naman po ng COA na wala pong anomalya yon. Pero hanggang ngayon may mga nagko-comment pa rin sa comment section natin na yung about sa 125 million. Aba, hindi po nila siguro nila nabasa yung report ng COA, mga kababayan. Diba? Hindi po siguro nila nabasa yon. Sa bagay, wala naman talaga silang alam kundi ang 125 million. Kasi hindi sila makamove on dyan eh. Nandyan pa rin po sila sa CIF hanggang ngayon. Nako. Ha? Mag-iisang taon na yata yung resulta ng COA. Pati itong si Castro eh. Diba? Wala naman po anomalya. Anong problema ninyo? Diba? Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalan 2025 at maging sa 2028. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos din sa first district ng How about 2028, sir? matagal pa yun? Kasabay nito, tiniyak ng Speaker na ipapasa nila sa Kamara ang mga nalalabing prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council bago pa man matapos ang 2024. So, yun. Maganda ang sagot niya. That's part of democracy, sabi niya. Hindi katulad nitong yung Makabayan Bloc, political dynasty daw. Bakit hindi sila magpasa ng enabling law tungkol sa political dynasty? Kaya itong si Castro, Makabayan Bloc, natatakot lang na tatlong Duterte magiging senador. Tama, si Speaker Romualdez, it's part of democracy. Marami kasing nagre-react eh. Sino pang nagre-react? Maalala ko ulit si Cato Nying. Pinagtawanan niya, nang iinsulto. Yung tawa niya, tatlong Duterte, ano bang nangyayari sa atin? Something like that. Parte ng demokrasya, pabayaan mong tatakbo. Sabi nga ng isang komentary, Pinoy Views and Opinion, mabuti nga na lang yun, tatakbo sila kaysa yung style ng amo ni Cato Nying na People's Initiative, Charter Change, na wala nang halalan. So, ayun. Ano ang plano ni Speaker Martin Romualdez by 2025? Tatakbo rin ba siyang senador para tapatan si Digong? I don't know kung totoo yung sabi niya na babalik siya sa Leyte at magkandidatong congressman pa rin. So kung walang mangyayaring mga pagbabago sa political opposition, sigurado manalo. Kaya lang, hindi makakasigurado si Romualdez. Kasi kung mapapansin nyo si Mr. Ted Filon, talagang walang tigil sa kababatikos sa kapalpakan, lalo na itong bagong Pilipinas. Makakakandidato ulit si Ted Filon sa Leyte. Kailan ba yun? Noong 1990s pa ata. The only incident na natalo ang mga Romualdez sa Leyte is itong si Ted Filon. Hindi ko na maalala kung sino ang tinalo niya. Ito bang si Martin Romualdez o yung Alfred Romualdez. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa Leyte. Sana tatakbo ulit si Idol Ted Filon para panggayin niya itong mga Romualdez doon. Okay? So yun, napag-usapan din yung plano niya by 2020. Alam niyo yung sagot niya, matagal pa yan. Ang tanong niya, yung okasyon, bakit siya na-interview is parang inauguration ng dialysis center. Tanong, trabaho pa ng isang Speaker of the House yung ganyang mga pag-inaugurate? Hindi ba executive department na yun? Ang trabaho ng Congress, magpasa ng batas, mag-allocate ng pundo. Kailan bakit napaka-active, parang hindi mapakali ang Speaker of the House kung araw-araw hindi siya makikita sa media, hindi siya na-interview. Yan mga kababayan,
Ano sa palagay nyo? Bakit po ganito ang mga ginagawa ni Speaker Romualdez? Ako, sa palagay ko, wala siyang planong tumakbo. Wala po siyang planong tumakbo pero may plano po siyang mangampanya. Maagang pangangampanya. Grabe, no? Ay, hindi niya pala trabaho yan. Bakit nandyan siya? Di ba? Sa bagay, yung pamimigay nga ng ayuda, di ba? Hindi naman trabaho yan ng mga congressman, eh. Kasi, paano sila makakagawa ng batas kung namimigay sila ng mga ayuda? Di ba? Executive siguro yan, eh. Kasi ini-execute, di ba? Yung pamimigay ng ayuda. Ay, hindi natin malaman or baka meron silang magawang batas sa pamimigay ng ayuda. Diba? May batas na nga eh. I mean, may mga programa na nga silang Romualdez Rice eh. Diba? Yung sa plastic. Yan siguro yung kumbaga sa freelancer side hustle, no? Ni Speaker Romualdez, no? Mga anong tawag dito? Racket. Racket yung sa mga tambay-tambay pa, racket ito. Diba? Yan po siguro yung racket niya. Mamimigay ng bigas na may pangalang Romualdez Rice. Nako. Masarap sigurong kainin yan. Kasi galing kay Speaker Romualdez eh. Hindi pa rin natin makalimutan yung Romualdez Rice, mga kabayan, kasi araw-araw po tayong kumakain ng bigas, ng kanin, di ba? Kaya perfect na perfect talaga yung sinasabi ni Speaker Romualdez na malayo pa naman yan, no? At mukhang wala siyang hindi niya pinaplano yung 2028, hindi niya po pinaplano yan. Malayo pa kasi. Mananatili lang muna daw siya sa muna tayo. Mananatili muna siya sa Leyte, no? First District, sabi niya. Sa distrito ng Leyte. Wala talaga siyang plano kasi pamimigay lang naman niya ng ayuda eh. Diba? Bigas rin naman niya ng taong bayan at saka linagyan lang naman niya ng pangalan, Romualdez Rice para, diba? Hindi magkamali yung mamimigay. Yung walang plano Walang ang tipid ng sagot eh. Ang tipid niya po ng sagot doon sa mga tinatanong sa kanya. No? Pero yung action po nila hindi po nagtutugma sa gusto nilang iparating sa tao. Dapat sinabi nyo nung tinanong siya sa sa 2028 po, anong plano nyo? Tatakbo talaga ako. Dapat yung sinabi niya. Para at least nagtutugma po yung kanilang ginagawa doon sa kanyang sinasabi. Diba? Kasi yung pamimigay ng bigas na may pangalan, ano ba yan? Diba preparation na yan? For 2028, tapos sasabihin mo, malayo pa yan. Sabagay, wala ka nang sinabing hindi ako tatakbo or tatakbo ako. Kaya, palusot ka rin eh. Diba? Speaker Romualdez, ang galing. Palakpakan po natin. So yan mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon dito sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least malam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Right? Maraming salamat po.